Hello po mga kapatid. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ano man pong oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga lugar, ang video po na ito. Muli pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ and in the faith, once again, a greetings of true love and the truth to all of you. Ayan, mga kapatid, merong nag-message sa akin. Actually, maraming nagme-message sa akin from different countries, from different continents, from different parts of the Philippines, of our country, different locales, saying and telling me that they are attending the gatherings of the congregation, pero they do not contribute anymore. Hindi na po sila nag-aabuloy. Maraming nagme-message po sa akin, mga kapatid, sa iba-ibang kontinente, sa iba-ibang mga bansa, sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Marami pong nagsasabi, dumadalo na lang sila for the sake of the community na na-build nila, pero hindi na sila nag-aabuloy. Kaya galit na galit si Daniel Rason sa akin at ang kanyang mga asong tagatahol. Bakit, mga kapatid? Kasi yung pong po nila, yung pong negosyo po nila, bistado. Kaya nag-uulol si Daniel Rason. Totoo yung sabi ng Biblia, mga kapatid. Yung leon gumagala ng masisila niya. Ayan, yan siyang siya, si Daniel Rason. O paano ngayon, Daniel Rason? Tapos ngak-ngak dyan sa pulpito mo. Ba't di mo ako harapin? Tarantado ka. Sira ulo kang Daniel Rason. Ba't di mo ako harapin? Ano ka lang hanggang pananakot ka lang. Kung matapang ka talaga, harapin mo ako. Ang tagal-tagal na kitang hinahamon. Biro mo, yung kaaway mo, hindi mo nga mapangalanan, pero gustong-gusto mong balatan ng buhay. Saan ka nakakitang mangangaral ng Diyos na nangangaral daw ng salita ng Diyos, pero yung kanyang imaginary, gagi ka, di ako makapag-emoji react. Meron nag-pop up dito sa sa screen ko. May nag-PM. Gagi ka, di ako makapag-react. Napakarami talagang well, mga kapatid, well monitored po itong account po na to, mga kapatid. Kaya pinapaunahan ko na po kayo, ipinagpapauna ko na po sa inyo na kung hindi pa po kayo ready na autotiwalag, wag po kayo manonood ng live ko. Better yet is i-unfriend niyo po ako or i-block niyo po ako. Kasi yung mga video ko is available naman po, mga kapatid, sa iba't ibang platform. Marami pong nag-upload, mga kapatid. So, mapapanood nyo po, kaya lang, hindi lang po live. Yung po mga nandito, mga matatapang lang po, at tsaka yun yung mga hindi takot na i-character assassinate ni Daniel Rason. Yan. So, alam nyo na, pagka uminom ako ng kape, nakikiupo lang ako. Para makaupo ka kasi. Ang ganda pala ng lighting dito, pang broadcast, broadcast ang datingan. Tingnan ko nga yung uy, meron taga Vietnam dito. Xin chào M. Natira po kasi ako ng Vietnam for about
2 years, I guess. Namimiss ko na ang Vietnam. Paborito kong pagkain sa Vietnam is yung banseo. Banseo. Napakasarap nun. Ano bang meron kaming pinag-usapan ni Brad Ace kagabi. Ito kasing si Daniel Rason, meron sinasabi sa pagkakatipon. Niloko pala kayo, ba't kayo nagpaloko? Sabi ni Daniel Rason. Hindi inaamin mo, Daniel Rason, na manloloko talaga kayo. Ayan right from the horse's mouth, lumabas sa bibig mo. Kaya talagang mga kapatid, yung isda, nauhuli yan mga kapatid sa bibig. Kaya tignan ninyo, kaya nga sabi ng Biblia, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kung ano ang nilalaman ng kalooban ni Daniel Rason, yun yung namumutawi sa bibig niya. Piruin mo, saan ka nakakita na mangangaral ng Diyos, na dapat sana you are a channel of peace. Dapat sana ikaw ang pagdadaanan ng kapayapaan na gusto ng Diyos na mangyari. Pero tingnan ninyo mga kapatid, kung gaano ka criminal mind meron si Daniel Rason. Biruin mo mga kapatid, kung po pwede lang dukutin itong si Badong dito sa screen, naku, baka pinulbos na po ako. Nakikita nyo mga kapatid, kung gaano kadelikado ngayon ang buhay ni Badong? Bakit? Pero mo biruin mo, ano ba tawag dito? Nawala ako kasi may nagpop up yung group chat sa workplace ko. Hindi ko naman maintindihan, kailangan ko pang i-Google Translate. Muna. Saglit lang. Hintayin natin nawawala ako kasi may nagpa-pop up sa sa screen ko. Hello. Si Kiemre. Sige po mga kapatid, mag-comment lang po kayo at babasahin po natin ang mga comments ninyo. And let us acknowledge first Pepeng Agimat, si Brother Ray Barcelona, si Sister Marilyn De Lara Pimentel, and si Sister Caridad Edna Sasi. I believe it's already around 12 midnight, past 12 sa Pilipinas. Kaya marami ng tulog. Marami nagme-message sa akin, brother, hindi namin maabutan yung hindi namin matsyempohan yung live mo. Kailan ka ba ngayon pa lang po ako nakapag-live uli mga kapatid kasi sobrang busy sa work. Dapat nga ngayon hindi ako magla-live. Kaya lang meron namang opportunity na makapag-live. Dapat meron kasi akong lakad. Sabi ko na lang ako, mamaya ako na lang asikasuhin yung dapat kong asikasuhin. Sabi ni Brother Mark Regan, pa-shout out bro, San Pablo, Laguna. Naku, matapang ito Hindi ko alam kung original account to or dummy account. Sabi niya, shout out from San Pablo, Laguna. Kabatch ko po yung nag-donate ng lokal dyan. Si Brad Ramon Lorico, kabatch ko sa seminar. Ayan mga kapatid, isa lang naman po ang
concern ni Daniel Rason, mga kapatid. Yung pong kanilang kabuhayan. Meron nga nag-send sa akin picture 2 days ago. Yes, 2 days ago. Meron nag-send ng picture sa akin. Yung mother ni Daniel Rason nagtitinda doon sa kanyang tindahan, yung malapit sa chapel. Sabi ko, uy, merong impacta. Sabi ni Sis Liam Crucel, good to see you on live again. Hello po, Ninang Liam Crucel. Sisi sa Liam Crucel. Sabi ni Brad Mark Regan, nagkausap na po tayo, nakalimutan mo na lang po. Alam ko, kilala kita. Yung nung naka-video call kita, umiiyak. Na ayoko lang ma-pinpoint ka, kapatid. Kaya ganun. So alam niyo na. Sabi ni Brother Abelia Wolf, hello bro, at least makapag-live ka na ulit. Oo nga, nakakapag-live na uli ako, hindi na napuputol. Ewan ko lang, sana. At ano po pala mga kapatid? Ano kasasabihin ko? Inaayos po namin yung schedule for the gathering ng mga exiters. Kasi marami po talagang mga kapatid na nagme-message sa akin, bro, sana po kahit maalalayan nyo lang po kami sa journey namin on our healing journey. Kasi kailangan po namin, kailangan po talaga mga kapatid yung kaya na merong ano bang tawag dito? Somehow, merong community, yung mga exiters na magagabayan. Kaya, kinulit ko si Brad A. Sabalo, sabi ko, tol, nakikiusap yung mga kapatid. And hindi ako para sa pagpapaksa, sabi kong ganyan. Hindi yun yung forte ko. Even nung dumidestino ako, mas gusto ko pagka dumidestino ako sa isang lokal, meron ako kasamang manggagawa. Hindi ko alam bakit ganun yung pakiramdam ko. Ayoko kasi yung masalig sa akin yung ng mga kapatid. I do not want that to happen even before. So, ayun, kaya kinausap ko si Brother. Sige, sabi niya ganyan. Paano bang setup? Wag yung kagaya nung yung pinanggalingan natin, sabi ko. So, ang mangyayari po mga kapatid, it's a gathering wherein we can communicate, mga kapatid. It's an open mic. Magsasalita si Brad Ace, naka-open yung mic, meron kayong mga question, pwede po kayo magtanong, mga kapatid. And meron po yung prayer. Kaya, ayun, inaayos lang po namin, pati po yung iba't ibang mga bagay na dapat ayusin, mga kapatid, para po sa kapakinabangan ng mga kapatid na can we join online sa gathering? Yes, of course. Kapatid na Johan Wayne, malapit ka na, taga dyan ka naman dun sa kila Brad Ace, di ba? Yes, you are most welcome, kapatid. All of us, mga kapatid, are welcome. Dapat kanina nag-aano si Brad Ace. Meron daw siyang oras. Sabi ko nasa work ako, hindi ako pwede. Mas maganda i-schedule natin para yung mga kapatid ay mapaghandaan nila and aware sila. Yun, mga kapatid. Marami mga kapatid, maraming mga messages sa akin.
na hindi ko po muna po pwedeng banggitin kasi baka po makapaghadya sila, makapag-prepare sila. So may mga nagsabi sa akin, "Brother, meron na po kaming ginagawa na hakbang. Wag po muna kayong kikibo sa iba't ibang mga bansa. Kaya yari ka ngayon, Daniel Rason. Meron pa nga akong hindi na ipopost eh. Hindi ko pa lang kasi na-i-edit, kailangan kong i-edit. Dahil para maingatan yung mga mga taong nag-feed po sa akin ng information. So I have to edit, mga kapatid. Yan. Sino bang pwede nating paakitin? Excuse me. Nandito pala si Sister Josie Oliver. Try natin nga kung po pwede nang makaakyat si Sister Josie Oliver. Sister Josie Oliver from Saskatoon, Canada. Nag-send ako ng invitation sa iyo to join me in this live. Try natin, baka po pwede na kasi several times na tinry natin makapag-live together, kaya lang ewan ko kung anong nangyayari. Hello, Sister Josie Oliver. Hello, Sister Josie Oliver. Nag-send ako ng invitation sa'yo to join me in this live. Yeah. With your... ganun pa rin. I think there's... Good day po bro, wala pa rin nalalabas. Yes. I think the same problem ang nangyayari. Nandito si Mama Mary. Paakyatin nga natin si Mama Mary. Hello, Mama Mary. Hindi na naman ako makakatulog nito. Hello, Mama Mary. Nag-send ako sa'yo ng invitation to join me in this live. Ganda ng lighting dito. Ganda. Pang broadcast. Lalo na maasar si Daniel Rason. Yung inahamak-hamak niya na nag-glow. Samantalang siya nanunuyot, nagmumukhang kulugo. Yan kasi ang nagagawa ng kataasan. No answer from the live video guest. Mama Mary, nag-send ako sa'yo ng invitation. Good day po, bro. Ay, si Sister Josie Oliver. Ayaw? Ulitin mo. Try natin uli. Ayan, ako. Nag-watching sa live. Gusto mo bang kita? I-shoutout kita? Shoutout pala sa mga fans natin sa North America. Marami tayong fans dyan. Hello po mga kapatid, joke lang po. Joker lang po talaga ako mga kapatid. Matapang ka ba? Isa-shoutout kita. Sabihin mo lang.
Tanggalin natin ito kasi may ano dito eh. May heater kaya ano. Tagal na nitong t-shirt ko na to. Ano na to? 6 years. Ganda pa. Ha? Ano ba? Ano na bang, wala, hindi ko kasi dala yung laptop ko eh, kaya hindi ako makapag-play ng video from MCGI Exeter subreddit. Shoutout pala, mga kapatid, sa lahat ng mga kapatid behind Post MCGI Society. Mga kapatid, maraming salamat po sa walang sawa po ninyong suporta para po sa laban ng katotohanan, sa laban po natin mga kapatid. And may God bless you all, mga kapatid. Alam niyo po kung sino kayo. At shout out kay Rational Viewpoint. Ayan, shout out sa iyo, Rational Viewpoint. Sabi niya, hindi mo yata ako pinopromote eh. Sabi niya ganyan. Nakakalimutan ko kasi, sabi niya. Ay, kaya yan, si Rational Viewpoint, mga kapatid, check niyo po yung ano niya, yung mga article na ginawa niya, mga kapatid. Pinaghirapan niya po yun. Closet po yun, si Rational Viewpoint. Pagka nalaman ni Daniel Rason kung sino si Rational Viewpoint, baka mata ito sa salawal si Daniel Rason. Yan, Daniel Rason. Kaya chill-chill lang. Chill-chill lang tayo habang si Daniel Rason ay natutuliro araw-araw. Mahirap po kasi yun, mga kapatid. Yung pong kalagayan ni Daniel Rason. Kaya nga sabi ko sa kanya, kung nagpakumbaba ka lang sana, Daniel Rason. Hindi naman sa atin, mga kapatid eh. Hindi naman niya kailangan magpakumbaba sa atin. Magpakumbaba lang siya sa Diyos, mga kapatid. Kasi by humbling yourself in front of the Lord, mga kapatid, it will give you something unexplainable. Tol, kilala mo rin ba si Rational Viewpoint? Oo, kilala mo rin ba? Ako? Matatai itong si Daniel Rason. Malay niyo po, mga kapatid, bukas makalawa ay ma-encourage natin yung mga kapatid na naging boy toy po ni Bes, mga kapatid. Malay po natin. Let us pray for them to have the courage na magsalita. Sabi ko nga kay Bradays kagabi, gusto ko silang kausapin para magsalita sila. Mga kapatid, hindi po ito gawa-gawa. Nakita niyo po yung transition ng mga pangyayari. The first months ng pag-expose ko, mga kapatid, talagang I am deeply hopeful that in the day of the Lord makasumpong ng awa si Brother Eli Soriano. Alam niyo po, mga kapatid, magiging injustice po para sa mga kapatid na ginawang sex slave ni Soriano. It will be unfair for them, mga kapatid. Mahirap po kasi, mga kapatid, lalo na nung unang mga buwan na confess sa akin itong mga kapatid na ito. Alam niyo po, mga kapatid, para akong mababaliw, para akong masisiraan ng ulo. Ano bang nangyayari? parang hindi ko mahirap yung pressure, mga kapatid. Kaya totoo yung sabi ng Biblia, sa karamihan ng kaalaman sumasagana ang kapanglawan.
Kaya sabi ko, ang hirap pala, ang daming information na ano. Awa naman po ng Diyos, as time goes by, ito na po tayo ngayon mga kapatid. Kaya na nating i-handle. Kaya pagka meron akong confident na sinasabi ko sa kanya yung dapat malaman. Kaya ayun, kailangan po kasi outlet mga kapatid. Kasi pagka wala kang outlet, mahihirapan kang maka maka-recover sa sa mga information na dala-dala mo sa araw-araw. Try natin uli si Mama Mary. Mama Mary, ikaw nga ang mag request, mag-join. Sana nalaman ko yan noon pa. Maybe umexit na sana ako noon pa. At baka kasama nagbulgar. Kung sino ka man, kapatid na Johan Wayne, kung sino ka man, I hope someday makasama ka namin, hindi lang ako, makasama ka namin in exposing the truth for our brethren's sake. Kung sino ka man, kapatid na Johan Wayne. Hello, Mama Mary. Sabi ni Sir Duncan Hedge Knight, Jones, good evening, Brody. Hey! Bakit kaya Mama Mary? I-ano nga natin to, si Sister Marilyn de Lara Pimentel. Try nating paakyatin si Sister Marilyn Lara Pimentel. Tama po ba ang name? Sister Marilyn de Lara Pimentel. Nag-send po ako ng invitation sa inyo to join me in this live. With your permission and with your kind indulgence. Hello po, Sister Marilyn de Lara Pimentel. Ganda ng sunset, oh. Super ganda. Sabi ni Johan Wayne, wala ako direct na na-witness about Boy Toy. Ang na-witness ko, circumstantial. Yeah. Ang na-witness daw niya is circumstantial. Magandang kung sino ka man, kapatid na Johan Wayne, I hope in the nearest future ay makasama ka namin sa laban na ito for the sake of our brethren. Ito na lang si Sister Ace Bugs Sarakla. Pakyatin nga natin si Sister Ace Bugs Sarakla. Kung sino man pong gustong umakyat, you are most welcome, mga kapatid. All of you are most welcome. Wala naman tayong dito. Actually, wala naman tayong script dito eh. Wala naman tayong ni-screen. Pagka tayo, impromptu. Sabi ni Sister Marilyn de Lara Pimentel, sorry po, Brad Badong. Sorry for what po, kapatid? Ang ganda nung nakakaano lang, nakasilaw. Sino bang pwedeng umakyat?
Nahihiya po ako, tsaka tulog na po apo ko, alaga ko. Huwag po kayo mahiya kapatid. Wala naman po tayong dapat ikahiya. Pero yung natutulog yung apo nyo, ah, ah, yun po yung problema. Naku bro, kausap ko po husband ko po sayang. Ah, Sana matapos na yung pag-uusap nyo ng husband nyo para makakayat ka. Nag-send ng request si Sister Joseph Oliver. Ganun pa rin, Sister Joseph Oliver. Ina-approve ko, ayaw niya, hindi siya nagpo-proceed. Sabi ni Brad Ryan Wang, bro, ask ko lang about doon sa binigay na pabahay daw kuno ni Daniel Rason na parang gitna siya ng palayan. Tingin ko, bro, lupa ata yun ni Daniel Rason, no? Parang kasi yung tinayuan na bahay parang guardhouse. Ano lang po yan mga kapatid, gawa-gawa lang po ni Daniel Rason. Kasi po malabo pa sa tinta ng pusit na mamimigay po ng bahay si Daniel Rason. Bakit? Mismong mga kasambahay po nila mga kapatid, biruin mo, meron kaming kasama na kasambahay ng royal family ng pamilya ni Daniel Rason mga kapatid. Pinaayos niya po yung nagpagawa ng kwarto doon sa bahay ng kanyang kapatid sa Bulacan. Alam niyo po, ang pinagpagawa po niya, mga kapatid, pera niya na pinag-ipunan po niya. Kung nalaman ni Don Kapulong, pinagbintangan nagnanakaw. Sabi niya, oy babae, umamin ka, magkano ninakaw mo? Kaya malabo pa, at saka yung mga bahay diyan sa diyan sa ano ba tong tawag dito? Diyan sa KD Rock, mga kapatid, yung mga kasamahan nila, ay, magsalita kayo mga kapatid na makaakala nila gumagawa lang ako ng Kaya nga, merong mga umalis dyan Hindi ba totoo? Na naglalayasan yung mga kasambahay ninyo. Kaya nga sabi ni Nanay Let Ocampo, yung namayapang kapatid na matandang kapatid, yung kumakanta ng Buhay Dalaga. Sabi niya, Je, alam mo, kinukuha ko ni kuya mo kuya mo pertaining to Daniel Rason. Sabi niya, Je, alam mo ba, kinukuha ko ng kuya mo. Kaya lang, ayoko, sabi niya, kilala ko kasi sila. Kilala ko sila Beto. Sabi niya, kilala ko sila mami mo. Wala na si Ingkong, wala na si Bradelli. Kaya mahirap silang pakisamahan. Kaya kahit anong gawin ni Brad Daniel, hindi niya ako makukumbinsi na tumira sa KD Rock. Bakit? Kasi kilalang kilala ng mga nakasama ninyo kung gaano kasama ang inyong pag-uugali. Kaya nga sabi ni Nanay Let noon, boy siya, ewan ko ba, Je? Bilib ako sa'yo, sabi niya ganyan. Bilib ako sa'yo. Ikaw lang ang tumagal sa kanila. Dami nang nag-ahalisan. Pero ikaw, nananatiling matibay ka. Sabi ganyan ni Nanay Let. Sabi ni Sister Ace, pag sa Rakla, parang ang doghouse. Sabi niya. Sabi ni Brother Tembong Tuernes, ang dumi ng mga budi ng mga tinamaan. Sabi ni Sister Ace, bag sa Rakla, san ka banda bro nag-live? Parang ang ganda ng resolution. Dito po ako sa coffee shop. Ang ganda nga po, Kaya nakakita na ako ng, ay, naku, ganda nung Napakaganda nung sunset.
Sobrang ganda ng sunset, mga kapatid. Pwede ko naman siguro pakita. Ayun, oh. Ay, hindi nyo kita. Kala ko makikita nyo yung ano. Sobrang ganda ng sunset, mga kapatid. Kaya lang, pag tumitingin ako dito, wala na. Blurred na ako. Sabi ni Johan Wayne, marami nang umalis sa KD Rock. Yes, marami nang umalis sa KD Rock. Sabi ni Brad Mark Regan, buti ka pa bro. May ganyan impromptu. Si Daniel, hindi mo matanong, hindi mo ma-approach. Iwas sa conversation. Oo, eto pa pala. Yan, buti naalala ko. Sabi niya, ni Brad Rodel Mangiliman, nagtutulong-tulong tayo mga kapatid. Tumutulong tayo sa mga kapulisan, nagpapakain tayo, etc. etc. Para kanino ang kapurihan? Hindi po ba para sa kapurihan ng Diyos? Brad Rodel naman. Anong kapurihan ng Diyos? Kapurihan ni Daniel Rason. Ang ibinabantong ninyo hindi ang kapurihan ng Diyos. Saan ka nakakita? Meron ba kayong nabasa sa Biblia na sinabi ng na nakasulat sa Biblia? Salamat po sa Diyos. Ate, salamat po sa Diyos, kuya. Sabi ni Apostol San Pablo, sa amin, mga tuto kayo, huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat, mga kapatid. Bawal pong humigit sa nakasulat, mga kapatid. Binabasa namin yan sa Biblia, ay sa mga pulong pagka nagba-Bible study kami. Mga kababayan, ay ang ganda ng mga kapatid. Ang ganda ng sunset talaga. Napakalaki ng ng sun. Na siya, kalahati na, nakalubog na siya sa dagat, yung kalahati. Kaya lang masakit sa mata. Ganda. Ganda ng sunset. Hindi ko nabasa yung mo, yung comment mo kanina, Johan Wayne, na delete itong last na comment mo. Ang isa sa mga umalis sa KD Rock ay si Brad MR Alacida at si Rose Magallanes Alacida. Sino ba itong Johan Wayne na to? Ba't parang na taga KD Rock ka? Taga KD Rock ka ba, Johan Wayne? Ba't alam mo umalis si Brad MR Alacida at saka si Rose Magallanes Alacida? Totoo po yun, mga kapatid. Ito mag-asawang Brad MR at saka si Sis Rose Magallanes Alacida. Umalis po sila. I was still there in KD Rock when they went out, mga kapatid. Nung umalis po sila sa puder ni Daniel Rason kasi mahirap po, mga kapatid. Sino pang umalis dyan? Yung pamilya ni Di lang talaga ako makapag-comment. Oo, exit na. Si Brad Michael Nabong, Brad Ace. Yan, nag-comment si Brad Ace. Are you here, Brother Ace? Yan, yung pamilya ni ni Brad Mike, ano bang pangalan ni Waning Dapli ang tawag doon. Si Kawaning, si Brad Mike, ano bang apelido nitong Saringan, yon. Si Brad Mike Saringan at saka si Pepot Sunga Saringan. Yung pong pamilya nung batang nalunod sa swimming pool sa Brazil. Yung namatay na nabuhay. Yun, the miracle boy daw. Sabi ni Brad Romeo Valdez, fresh ang datingan mo, Brad JR. O, kaya nga, yung inaasar-asar ni Daniel Rason, yung kinagagalitan ni Daniel Rason, yung minamalit ni Daniel Rason, nag-glow. Samantalang yung nagmamaliit, ayun, nagmumukhang kulangot na natuyot na na-dehydrate. Dahil sa galit, he is being consumed by hatred, mga kapatid.
Kaya nga alam niyo po mga kapatid, totoo po yung sabi ng Biblia, ang masayang puso, mabuting kagamutan mga kapatid. Tingnan po ninyo, kahit marami tayong problema, hindi naman natin iniinda. Kasi problem will still be problem kahit anong gawin mo diyan. Kaya better yet umasa ka sa magagawa ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng daing na may pagpapasalamat ay inyong ipakilala sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, abang yung feeling sugo ng Diyos na si Daniel Rason ay nagmumukhang dehydrated na kulangot, yung kanyang imaginary na kaaway ay nag-glow. Hindi, ano lang po yan, ilaw lang po mga kapatid. Sabi ni sarap asarin si Daniel Rason, no? Si Raulo kasi. Si Raulo po, no, mga kapatid. Sabi ni Mrs. Ace Bag Sarakla, para mga ewan nga, nagagawa pang magpa-credit, dalawa pa talaga sila mag-asawa. Sabi ni Johan Wayne, whoever you are, Johan Wayne. Sabi ni Johan Wayne, marami pang umalis sa Kidirak noong namahin na si Bes. Mga kasama sa Brazil ay sa Kidirak inampon, pero hindi sila nakatagal sa Kidirak. Tol, pwede ka endorser ng collagen. Marami bibili. Ay, effective yung collagen na ini-intake ko, mga kapatid. Kumapal yung yung buko. Nakita nyo naman po yung buko, di po ba before? Napapanot na ako. Kung nga napansin ko, parang kumakapal yung buhok ko. Meron po ang collagen na iniinom. Ang mura lang niya. Kung pwede lang magtinda magtitinda ako. Kaya lang I do not want to Hello? You speak English? Full English? Merong bata na sumisilip bawal po mga bata. Sino kaya po pwedeng umakyat, mga kapatid? Ihin na ako. Sasabog na yung pantog ko. Maawa naman kayo. Nagmakaawa Pakitin natin itong si Van Halen from pa-order ako collagen. Sino man pwedeng umakyat? Akyat po muna kayo mga kapatid para habang nagsisiyara ako merong nagsasalita. Para hindi naman walang dead air. Speak English? Sumisilip dito yung Alam mo bro, yung napapanood ko na nagluluksong baka kayo, ikaw yung niluluksuan para akong awang-awa sa'yo. Tinulak ka pa nung babaeng nakapink. Sino yon? Yung po yung mother ni Daniel Rason. Yung po babaeng nakapink na tumulak sa akin. Hinahanap ko nga yung yung picture na sinusuntok ako nung mother ni Daniel Rason at saka nung sister ni Daniel Rason. Tapos si Daniel Rason nakatingin lang. Ako mga kapatid, kung alam nyo lang po lahat ng mga tiniis ko mga kapatid dyan sa poder ng royal family. Kaya nga awang-awa si si Mary Ann Malyari, yung pong sister ni Brad Josel Malyari na bautisadora. Kasi BFF ko po yun. Hello, Ache. I miss you so much. Alam ko balang araw ay matatauhan din kayo. At napanaginipan ko si Mami Let nag-exit din.
Hindi naman malayo yun. Mahal ako nun ni Mami Let. Hindi naman ako ipagpapalit ni Mami Let kay Danya Rason. Naku, malabo. Grabe nga makatulak, sabi ni si Sir Ace, bag sa rakla. Sino bang pwedeng umakyat muna? Mama Mary, akyat ka naman kasi ihina ako. Puputok na yung pantog ko. Ayoko naman putulin yung ikat yung yung ano ba to? Live, sayang naman. Mama Mary. O kaya sino bang gustong umakyat? Mga kapatid, akyat lang kayo. I-approve ko kahit sino sa inyo. Para makaihi lang ako, mga kapatid. Bro, next time na lang. Ewan ko bakit ayaw si Smyra. Sino bang nakikita kong dito? Next time na lang daw si Van Halen. Napakalaki ng tiwala ng Rason at Kapulong family dyan kay Brad Badong. Siya lang ang nakita kong lalaki kasama nila si Sieye at si Sid sa isang room magkakasama. Naku, sino ka ba? Ba't alam mo? Totoo po yung sinasabi ni Johan Wayne, mga kapatid. Hindi po basta-basta, lalo na yung mga babaeng apo ng royal family, hindi po yan basta-basta pinababantayan sa pinapaalagaan sa mahirap lang ikwento yung mga bagay-bagay, mga kapatid. Kasi kahit papaano, mahal ko po yung mga bata na inalagaan ko. Tinuring ko po silang na kapatid talaga. Tinuring ko silang pamilya. Ngayon, kung magagalit sila, karapatan nila 'yon. Hindi ko na hawak yung kalooban nila. Basta ang masasabi ko lang walang nangyari sa kanila na masama during the time na bata pa sila na alagain. Alam nila yan. And I know in my heart, merong nagsasabi sa kanilang puso na inapi naman talaga si Kuya Badong. At alam nila yan. Nasa Smallville kami nakatira. Before ako pumunta dito sa ibang bansa, mga kapatid, pinagtatakpan ako nung pamilya Kapulong sa magulang ni Danya Rason. Kasi impacta talaga yung magulang ni Danya Rason. Impacta, as in impacta, mga kapatid. Siguro, siya yung kapatid, yung mother ni Danya Rason, siya yung kapatid ni Satanas na nagkatawan tao. Ay, no. You're not allowed to. Because it's prohibited for children to be viewed in the mirror. Pero batang gusto ko dito. Sino bang Brad Frank Almasar, baka pwede ka namang umakyat para makaihi lang ako. Mabilis lang, Brad Frank Almasar. Sabi ni Brad Johan Wayne, sila si Sieye at si Sid ay anak po nila Brandon Kapulong at si Lisel Rason Kapulong. Pamangkin ni KDR sila Yeye at Sid, apo ni Bes. Simula mga bata sila, Yeye at Sid. Si Brad Badong kasama na nila. Actually, wala pa nga si Sid Nasa pamilya Kapulong na ako. Si Yeye pa lang ang bata. Maldita ni Yeye nung bata siya. As in, nangangalmot. Nangangalmot. Kaya, puro kalmot yung katawan mo.
Pero ngayon, napakabait ng bata na yun, si Yeye. Hello, Ye. I miss you so much. And ang cute-cute ng anak mo, si Mot-Mot, si Timothy. Yan. Ha? Bro, nasa washroom din ako, bro. May aaminin ako sa'yo, tol. Sino ka ba? Who are you? Yoan Wayne. Yoan Wayne Kapampangan. Hindi mo talaga maitatago Kapampangan si Badong, eh, no? Yoan Wayne. Walang H. Yoan Wayne. Johan Wayne. Who are you, Johan Wayne? Sino bang pwedeng pakitin nga natin brother, meron akong sinend sa yung invitation to join me in this live for the moment. Ihing na po talaga ako. Nung una nakita sa loob ng room ng mga batang babae na yun, nagulat talaga ako. Ay, hindi ko pa nababasa. Johan Wade. Hindi ko pa nababasa. Na-delete na. Sabi, hihina ako. Nahihina ako. Saglit lang. Ewan ko bakit kasi hindi makaakyat si Mama Mary. Try natin si Brother Wilfredo Abella Raplisa. Hello, Brother Abella Wolf. Pwede ka po ba? Mabilisan lang para makaihilang ako. Ganda ng sound. Nagulat ako kasi bakit nasa loob ka ng room nila. Talagang napapagkatiwalaan ka ng royal family. Saksi ako, sabi niyang ganyan. Oo, hindi lang nahuhugasan ko pa nga yung Yes, ibig sabihin, sino ka ba? Ba't alam mo? Ibig sabihin, taga-royal family din ito. Itong si Johan Wayne. Ayun, merong umaakyat. Approve. Ay, pareho lang, brother. Hindi ka rin makakyat. Same kayo ni Sis Josie Poliver. Saglit lang po, Talagang hindi ko na kaya. Ihihina po ako. Wait lang. Anin ko na lang to. Hindi ko na lang papakita yung nasaan yung toilet? Befal, toilet? Yeah, no. No? No water? I'm very much... I want to pee. Okay, Lar? Lar? Wala daw tubig. Wala daw tubig sa toilet. Kaya sa labas na lang daw ako umihi. Kailangan ko pong dalhin itong phone kasi baka manakaw. Grabe, ihihina ako talaga. Pwede daw dito sa likod Yan. Nasaan ba ako? Grabe, ihihina ako. Ang hirap pa namang maghanap ng ihian. Saan ako ihi dito? Buisit. Daming tao. Dumadaan. Paano ako ihi dito? Tapat mo na lang sa mukha mo, bro. Saglit lang, Baka may mga camera kasi. Makita nila si Junjun.
Sa wakas, nakakahihi na rin ako. May mga dumaang mga babae. Sinagtatawanan ako. Hindi kasi sila sanay dito na may makikitang umiihi sa somewhere. Ay, grabe. Sarap ng pakiramdam. Laking ginhawa. Ay, kahit kailang comedy si Badong. Comedy. May dumaang grupo pa naman sila. Nadinig ko, Chuni, Chuni. Chuni po kasi lalaki. Parang Pinas lang. Yan. Comment lang po kayo mga kapatid. Para mabasa po natin kung ano yung concerns po ninyo mga kapatid. Paano ba? Basta na po ba tayo? Buti walang sumigaw ng sunog. Tinakpan ko na lang po yung mukha ko eh. Hello po mga kapatid. Comment lang po kayo para mabasa ko po yung concerns po ninyo. At meron nag-message sa akin, sabi niya, "Brother, nagla-live selling ako," sabi niya ganyan. May mga kapatid na nakapansin na nag-glow up ako. Tapos nag-message sila sa akin. Tinatanong nila kung exiter na ako. Sila pala closet na din. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakarami po talagang closet. Actually, meron nanonood na closet ngayon. Hindi lang ako makapag-comment, sabi niya ganyan. Tawang-tawa ako sa'yo, sabi niya. Sabi ko, gusto mo kita, shoutout? Yung tawanan yung dalawa, wala ba latest chika? Hindi ko nga mapakit si Mama Mary. Bumaba ka muna. Tapos, ka uli. I-refresh mo para namimiss ka na daw ng mga kapatid. Tama nga, walang ang tubig dito. Kasi sa namin kanina, umina yung yung patak ng ng gripo. Ay. Inuulit ko po mga kapatid, inaayos lang po namin yung schedule at saka yung kung saan po namin ilalagay yung pong gathering ng mga exiter. Ano lang po ito mga kapatid, temporary. Para lang po matulungan yung mga kapatid na undergoing sa healing process ng pag-exit. Kasi hindi po madali mga kapatid. Actually, may mga kapatid na nagtitake ng medication dahil sa trauma brought about the religion na pinanggalingan po natin. Mama Mary? Akit ka. Asan ka ba? Mama Mary? Sa lokal ng Malagasang Imus, konti na lang daw dumadalo, sabi nung nagtitinda. Pika-pika, malapit sa lokal. Nagtataka daw. Tingnan nyo po mga kapatid, talagang hindi na natutupad sa kanila yung nakasulat sa Jeremias na laging binabasa. At mula sa kanila, magmumula ang tinig ng pagsasaya.
Pararamihin ko sila at kailanman sila hindi mangangaunti. Mga kapatid, kaya naniwala tayo na tayo yung nakasulat sa Biblia dahil every Friday ang daming nababautismuhan. Pero ngayon mga kapatid, wala na po, declining na. At yung pagka-decline po mga kapatid is not ano kasing tawag dito? Hindi po kakaunti. Drastic po yung pag-decline mga kapatid. Sobrang drastic, sobrang laki ng pagka-decline ng membership ng MCGI mga kapatid. And mind you mga kapatid, ang nawawala yung mga kapatid na gumugol ng dekadang mga taon. Yeah, kagaya ni Brad Mark Regan. Pero mo ilang dekada? Hindi pa ako kapatid na itong si Brad Mark Regan. At marami pang iba, mga kapatid. Sa Singapore alone, mga kapatid. Imagine from 300 members, 100 na lang, tapos karamihan pa doon ay closet. Shoutout pala sa mga kapatid sa Singapore. Sa Singapura. Majula, Singapura. Shoutout sa inyo mga kapatid dyan sa Singapore. And I am hoping and praying that someday one of our brothers, of our sisters in Singapore ay makasama nating magsalita sa live, mga kapatid. Sabi ni brother or sister Yohan Wayne, kung ano ka man, sino ka man, Yohan Wayne, from our GC, loobin po, MMY may gawain po ulit. Mamaya siguro to. Loobin po, mamaya may gawain po ulit. May doktrina po. Di po natin alam kung may darating o wala. Madagdagan ba o hindi. Kung wala po tayong expected na bilang ng bisita, gaya pa rin po ng dati. Nagpi-prepare po ang bawat grupo ng minimum na 10 food packs para sa bisita at sa kapatid na kasama sa pagbabantay po. Ngayon po, kung wala naman po tayo bisita, wala po tayong piniprepare. Wala po bisita eh. Yun. Wala na eh. Wala na kasi talaga. Wala nang sustansya. Pero tingnan mo si Daniel Rason. Mukha pa lang niya, wala nang sustansya. Pagka nagsalita pa siya, lalo nang walang sustansya. Sagana naman sa vitamina, pero kulang sa sustansya. Daniel Rason, tingnan mo yung mukha mo. Nagsasalamin ka pa ba, Daniel Rason? Yung mukha mo, mukhang kulang sa sustansya. Sarap pa sa rin eh. Kulang dito lang si Mama Mary. Ako, lalo kayong nahagal pa. Ayan. Mama Mary, try natin uli. Mama Mary, akyat ka. Natatakot ka na ba? Ayun. Matapang siya. Hindi siya natatakot. Mama Mary, kumusta? Bakit naman ako matatakot? Bakit ka naman? Ba't may nagbabounce? May ibang ba na naka-play? Nakasindi yung naka-live din yung ko yung tablet. Wag mo kasi nagfi-feedback eh. Ay, naku. Oo. Kumusta? Pala eh. Ano na bang balita? Ba't mahina? Aray ko. Ano na bang balita? Wala nga akong balita eh. Ha? Sa radyong sira.
Wala, nasira yung radyo eh, kaya walang balita. Yung pinsan mo, galit na naman sa akin. Pag nanakaw daw ako ng link. Sabi ko, link ko yung link mo. Alam mo, mahina. Inahan mo muna yung volume mo, tsaka mo lakasan. Ano, ano na yun, napapraning. Sabi ko, ayan, malakas na ba? Ganun pa. Bakit ganun pa? Inahan mo muna. Okay na. Yan, naririnig ko na. Pero yung hindi kagaya yung dun sa kanina. Oo. Mas malakas yung kanina. Yung pinsan mo, yung siraulo mong pinsan, magnanakaw daw ako ng link. Sabi ko, ko sa link mo. Ito ang pinagtangang magnanakaw ng link. Ano naman yan? Kusang binibigay sa akin. Meron bang magnanakaw na kusang binibigay sa kanya yung ano? Yung ninanakaw? Siraulo talaga itong pinsan mo. Wala ba kayo talaga na siraulo? Sila nga lang yun. Mantayin mo pa naman kami. Ano, kawawa naman ang kanyang rason. Nalahian kayo na siraulo. Eh, mga kaibigan din kasi nun eh, may mga toyo eh. Sino? Hindi yung BFF niya. Uy, masarap ang toyo, ah. Masarap ang toyo. Eh, mahilig siya sa toyo eh. Silver Swan. Di ba? Mahilig kasi siya sa toyo. Oh, yan, tuloy. Marka pinya. Marka ng pinya. Oo. Kaya, didimanda tayo nun. Aimir, siya. Siya. Sikalon. Kaya gusto tayo ng patahimikin. Oh, sabi ko rin. Ang pinsan mo, naku, nagsama na ng dalawang bakit mo. Kaya nga, magsampa ka ng kamo ng kahit ilang kaso. Kahit ilang counts pa ng demanda, hindi ako natatakot sa'yo, Daniel. Ulit ko, hindi ako natatakot sa'yo, Daniel Rason. Kaya nga, baka akala, pag sinabi niya, didemanda na lang ika. Sabi ko, aba, ang tado tong nips to nips na to, didemanda na. Natawa tuloy ako. Sabi ko, kasi nga daw, di tayo tumitigil. Bakit kako? Pagka ba sinabi nila kung ididemanda kami matatakot, titigil kami? Kaya, Oh. lalo lang tayong tatapang. Kaya tingnan ninyo, mga kapatid, habang nananakot sila, lalo kaming tumatapang kasi kakatakot mo. Saka kung gusto talaga niyang magdemanda, sana noon pa. Correct. Siraulo talaga itong Daniel Rason na ito. Unang-una, Daniel. Siraulo ka, bakit? Mo, nagpaubaya na nga ako sa ginagawa ng gulang mo for the longest time, kamukat-mukat mo, ikakampihan mo. Kaya sabi ko kay Brad Josel, nung kinausap niya ako, sabi ko, wala na po kasi si Brad Josel. Kasi buhay si Brad Ellie, pinagtatanggol niya kami. Ngayon, itong impactong Daniel Rason na to, bonjing na bonjing eh. Kung anong sumbong nung nanay niyang impacta, pinakikinggan niya. Bonding talaga yan eh. Kasi nga bonding din siya kay Japayuki. Parang nanay din niya si Japayuki. Nakikinig din siya eh. Kaya lang, yung asawa niyang Pokpok, magkaaway sila nung nanay niyang impacta. Kaya nga, 'di ba? Sabi niya kung sino ang magsalita ng Japayuki,
ididemanda. Eh, di ba ang unang salita ng Japayuki, yung tsuhin niya? Oo. At saka, mas matindi ang ang ano ba ang tao, ang salita, ang binigay na pangalan ng mga magulang niya. Putat, Putatsing ang tawag yan. putatsing ang tawag. Biruin mo, Arlene Rason, ang tawag sa'yo ng in-laws mo, putatsing. Kaya nga, tapos tayo kaya lang na nasunod Japayuki nalaman lang din natin sa kanila. Oh. Oo. Kaya nga tingnan mo, meron ba kayong picture na magkakasama kayo? Yung pamilya mo at saka pamilya ng asawa mo? Hindi. Kasi nga, nandidiri nga sila sa pamilya ninyo. Tapos ngayon, sasabihin pa, ididemanda. E di magdemanda siya para lalong mahalukay yung pagiging putatsing ni putatsing. Oo, magdemanda kayo. Huwag kayong huwag kayong puro satsat, huwag kayong puro dada. Danya Rason, hindi ako natatakot sa'yo. Tandaan mo yan, Danya Rason. Kahit sa ang korte pa, hindi kita uurungan. Magdemanda ka. Kaya nga, Hinihintay ng demanda mo eh. demanda na kamo kayo habang mainit-init pa. Sabi nga ng mga lawyers na kumakausap sa akin, Brad Badok, ang talino mo. Ang galing ng diskarte mo, sabi ng mga kapatid na lawyers. Kasi alam na alam mong hindi ka kayang idemanda. Dahil pagka dinimanda ka, para lang silang kumuha ng martilyong ipinukpok nila sa kanilang ulo. Paano Ayun. sila makakapagdemanda? Wala naman tayo sa Pilipinas. Tulok ka baka mo? Oo. Wait lang. Kaya, marami kasing nagme-message sa akin na dumadalo daw sila. Sandali lang. Papunta lang sa siyam. Yun, maraming nagme-message kasi sa akin na hindi na daw sila nag-aabuloy. Nasaan ka na, Mama Mary? Puro kamo kayo kawalang hiyaan. Ay, Comment po kayo. Ayan. Sinisilip po ang mga hindi natayo. Kaya para hindi mahalata, 20 pesos nilalagay ko. Sabi, buti pa nga itong si Brad Mark Regan, kahit 20 pesos nag-aabuloy. Yung iba nga, naguhulog na lang ng sobrang walang laman. dapat ang iuhulog, yung sobre, tapos may tanong. O kaya, pangalan ni Badong. Dapat ganun ang gawin di ba? Sa sobre, tapos magtanong. Binibigyan ko po kayo ng mga kapatid, binibigyan ko kayo ng magandang idea. Maghulog po kayo sa sobre, ng sobre sa Abuluyan Box. Ilagay nyo, pangalan ni Badong. Ewan ko kung di magulo yung lokal ninyo. Lalong magwawala yun. Wala nang natatanggap Sabi ni Brad Mark Regan, try ko nga po yan. Yan, mga kapatid. Subukan po yan. Hindi naman matetrace kung sino yung naghulog By doing that, matutulungan nyo rin po yung mga kapatid na taga-bilang. Sino kaya itong Badong na to? Nangyari sa Sydney, Australia. Yung pamilya Alba. Hindi naman nila ako kilala. Hindi ko rin naman kilala itong pamilya. Pinagbibintangan silang ayan. Kaya, hindi pala pinagbibintangan. Ano bang tawag dito?
kinakausap sila ng mga kapatid. Sino po ba yung tinatanong sila ng mga kapatid, sino po ba yung badong na sinasabi ni Brad Resty, ni Brad Efren, ng mga manggagawa na huwag pakinggan, i-block? Sino po ba yung badong na yan? Ayan. Kakatanong-tanong, ayan. Nag-research sila. Ayun, napanood nila ako. Eh, di exit. Kasi nag-feedback. Sabi ni Johan Wayne, Tol, pwedeng gawing international campaign ganyan. Maghulog ng empty envelope lahat ng closets. Ayan, ayan. Ang magandang magandang suggestion to. Ayan. Oo, dapat naman talaga ganun. Kesa naman na naguhulog pa ng pera. Mga kapatid, merong dito. Mas maganda, ilagay ninyo badong. Yung envelope, lagyan nyo ng sulat sa loob ng maglagay kayo ng sulat sa loob ng envelope. Ilagay nyo badong. Kung di matarantay ang mga dapat mataranta. Alarma si Danya Rason. Sa bagay, ngayong pangalan, na-alarma na siya. Biro mo, hindi siya makapag-teksto ng maayos. Bakit? Sa bagay, hindi naman talaga siya makakapag-teksto kasi napaka-bobo. Napaka-bobo ni Danya Rason. Tsaka yung doktrina, yung parang nang inaano nila, ginagamit. Oo, tapos, biruin mo, 5 taon ba o 6 na taon nang patay si Soriano. Yung video sa New Year at saka sa hapunan ng Panginoon, pare-pareho. Yun at yun din ang piniplay. Kasi hindi naman siya makakapag, ng sarili niya eh. Ano yung tuturo niya? Sabi ni Johan Wayne, sabay-sabay sa isang schedule para mas makita ang impact. Envelope with piece of paper na may nakasulat, Brad J. Arbadong. O yan, mga kapatid. Sa lahat po ng mga closet dyan, sa iba't ibang lokal, sa buong mundo, mga kapatid. Merong suggestion tong si Johan Wayne. Kung sino ka man, kapatid na Johan Wayne, sabi niya, sabay-sabay, magsumulat sa piece of paper na badong na lang. Lagay nyo lang po badong, tapos ilagay sa envelope na walang lamang pera. Lalong magagalit yung mga yun. Box. Matataranta si Danya Rason sigurado, matatae. Walang yung badong to. Lalong magagalit. Lalong magagalit. Baka by doing that, mga kapatid, matuloy na yung demandang matagal na nating inihintay. Pagka dinimanda ako ni Danya Rason, ako, sasangsaw na yung iba't ibang mga mainstream media. Danya Rason, nakahanda ka na bang pulutanin ng mainstream media ang istorya ng iyong buhay from rags to riches? Talagang literal na from rags to riches. Mga batikang mga mamamahayag sa Pilipinas, hindi man lang nakapagpatayo ng bahay sa mga exclusive subdivision. Pero ikaw, Danya Rason, pero mo, wala ka nga sa kalingkingan ni Arnold Clavio, pero meron kang mansion dyan sa La Vista. At kahanay mo pa ang mga kilalang personalidad sa Pilipinas. Mga high profile. Sabi ni Mark Regan, nakaraan worship service, sobra na. Pinapahaba na lang, wala namang kalaman-laman. Paulit-ulit lang, imbes magamit ng mga kapatid, ang oras nila, inuubos lang pagkakatipon na pinapatagal lang. Oo, dami po mga kapatid. Siyempre, pinapaubos yung tinda. Hindi lang yon.
Actually, merong mga doctors na exiters, mga kapatid. Na, ang sabi nila, hindi kasi busy kasi kami, hindi po pwedeng ubusin namin yung oras sa wala namang kwenta. Biro mo, Daniel Rason, mga doktor na yung nagsasabi, walang kwenta yung itinuturo mo. Ano bang makukuha nilang mabuti sa sinasabi mong it is normal pagka nakita mo yung taong kinaiinisan mo ay kumukulo yung dugo mo. Kumukulo yung dugo mo. Mga kapatid, perfect opposite po yan ng tinuro ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, bawal pong mapuot, mga kapatid. Bawal magtanim ng galit. Paano darating sa punto na kukulo ang dugo mo kung laging pinapacify ng Diyos ng Biblia yung galit mo. Itong si Daniel Rason, to justify yung kanyang siraulong katuruan, ayan, kung ano-anong iniimbento niya. Normal lang daw na kumulo ang dugo mo pagka nakita mo yung taong kinaiinisan mo. Daniel Rason, nagbabasa ka ba talaga ng Biblia? Siraulo ka? Inayupak tong tarantadong Daniel Rason na to eh. Ba't ka mo si Japayuki, yung ka mo nagpaano sa mo, ba't di gumulaw ang dugo mo? sabi ni Daniel Rason, kwento niya doon sa pagkakatipon. Brad Daniel, sobra na po yung yung sinasabi, minumura ka po, sabi ganyan. Wala akong panahon dyan, sabi ganyan. Wala akong panahon manood sa mga ganyan, sabi ganyan. Sasakit lang ang paano ba yung pagkakasabi niya? Bahala ang mga abogado na manood sa etc. etc. Tingnan mo, Daniel Rason. Anong hindi ka nanonood? Ikaw nga ka mo updated pa eh. Oo. Yung kapatid mo nga ang ampon nanonood sa akin, friend mo pa nga, tapos pinapablock ninyo ako sa mga kapatid. Tsaka sinips. Shoutout natin si Joey Boy. Kasi siyempre para nalalaman ko ano yung tinatapik kaya nanonood sila. Sabi ni Brad Mark Regan, yung apo ni Brad Eli, bagay po ba yun? Pumunta ng San Pablo, naka big bike. Tapos nung nakaraan, bumalik sila, naka 4x4 na vehicle naman. Ano po ba work nun para magkaroon ng ganon? Ilan po sila ng ganon ang sasakyan? Wala po siyang work. Tagalinis lang ka mo. Wala po siyang work. Tagalinis. Actually, kaaway din yan ni Daniel Rason eh. Mga nag-aagawan ka mo sila kasi sa Ayan. sa trono. Oo, sige Daniel Rason. Sige, awayin ko si Bage. Kasi yun ang paboritong apo, si Bage. Oo. Sige Daniel Rason, awayin mo si Bage. Di ba nung nakaraan, pinagsabihan mo si Bage. Ano kung sinabi ni Bage sa'yo? Di sumakit ang ulo mo. Mabait na nga ako nito eh. Sabi siguro ni Daniel Rason, tarantadong badong na to, paano niya nalaman yun? Lahat ka mo ng alalay mo, hindi ka mo kampi sa'yo. Oo. Actually, pati yung kapatid niya, yung kaisa-isang kapatid niya, hindi kampi sa kanya. Paano? Galit din yung kay Putatsing. Oo, paano ba namang hindi magagalit? Pinaghirapan nila yun, nakapangalan na ngayon sa kanya. 80%. Kasi nga magaling mambola. Yun nga yung ni Japokpok eh. Yun nga yung niya. Yun yung tag dito. Yun yung niya, yung magaling siyang mambuladas. Yun talaga yung tinarget niya.
Yun yung kanyang, kumbaga, ano, Forte. yun ang talagang, ano niya, doon siya sa magaling. Biro mo, saan ka nakakita pokpok nagkaroon ng naging bilyonarya? Eh, nilinis ba naman niya lahat ng tubo sa ano? Sa EDSA. Oh, naglinis ng tubo, tsaka nagdi-joke eh. yung, yung tubo ni, ano, ang tag dito, si Arigato. Pinagpalit niya kay si Arigato, kay Felix Bakat. Meron nga bang Felix Bakat? Baka wala namang bumabakat. Hindi ba yung kanyang nakatangga, Felix Bakat? Kakapirasong naka-Felix Bakat. Baka natalo pa ni Arigato. Ito ka mo, Felix Bakat ka, nangaagaw ka kasi. O ano namang bagong balita? Ha? Ano namang bagong balita? Hindi nga ako nakakabalita eh. Ba't di ka nakakabalita? Ang hina mo naman. Alam ko lang ano. Hindi nga ako nakakaano kasi nga minsan tanghali na ako nagigising eh. At tanghali pala ako nakaka-online. Na? Minsan tanghali na ako nagigising na nalilihis sa oras. Bakit naman tanghali ka na gumising? Maga na ako nakakatulog eh. Siyempre. Hindi ba kayo busy ngayon? Busy. Nung nakaraan, busy. Alam mo naman dito, kahit na busy, hindi busy, busy-busyhan. Tawagan ka ako nung nilolo boy nung nakaraan. Nag-video call. Sabi ko sa kanya nga, ba't ka ako hinahanap po si ano? Ikikip ka daw niya. Nag-uulanin ka na naman. Namimiss ako ni lolo boy. Nag-uulanin ka na naman, no? Sabi ko. Nag-uulanin siya. Ano yung nilalagay mo? Alin? Sa kilay mo? Inaahit ko yung kilay ko. Kala ko nilalagyan mo ng gamot. Hindi. Inaahit ko. Para, kasi kung di aahitin, kakapal, pangit. Bayaan mong kumapal. Hindi mukha ka ng gorilya. Mukha ka ng gorilya. Si ba? Si Alikabok ba? Hindi mo ba nakakausap? Baka nga hinahanap nila sa Elikabok. Tapos, o-opera nila ng pera. Ganun lang. Oo. Sabi mo kay Alikabok, makipag-bargain siya. Yung property sa La Vista, kapalit ng pananahimik niya. Naku, malabong gawain nila yon. Timawa sila sa pera, eh. Dahil sila, baka ipatumba pa si Alikabok. oo. Ultimong kamag-anak nga nila pinatutubuan ng pera, eh. Tapos, ganun pa. No, malabo pa sa tinta ng pusit yung mga gago na yun. Masyado yung sa pera, masyado silang matakaw. Hindi sila makakapagbigay ng sa kadugo nila. Buti pa sa ibang tao, doon sila magaling. Kahit sa ibang tao, hindi naman pagka alam nilang Walang ibibigay. meron silang mapapakinabang sa'yo, yes. Kaya nga, ganun sila. Gusto nila yung merong mabuting pakinabang. Nakita mo yung sino ba yung dating inaano nila, inatiwalag? Sino to? Yung kamag-anak yun ni Nilo?
Parang ka, mga nang Nilo. Sino? Yung kapatid niya? Hindi, yung si, ano, si Ading, ang Michael? tawag natin. Si, maraming pera yun eh. Lagi nilang inuuto yun eh. Yung si, ano, si, yung taga dyan sa Quezon City. Yung na, ano, yung natiwalag. Natiwalag na kamag-anak ni Nilo Laya? Yung, basta alam ko kamag-anak niya yun, yung babae, yung, Hindi nila kamag-anak yon, si Lisa Felipe. si Lisa. Hindi nila kamag-anak yon. Hindi ba? Pero alam ko, kilala ni Nilo yung parang yung parents nung ano niya. Grabe, awang-awa ako dun. Ang bait-bait nun, tiniwalag. Alam mo ba iyon? Dati, lagi nilang inuuto yun si Lisa. Sasabihin nila, ito kasing si Lisa, gustong-gusto niya tong si Bonjing. Tapos, inuuto nila, kunyari may concert, pabibilihin nila ng maraming ticket. Tapos sasabihin nila, kunyari, gusto daw ni Daniel ng ganun cellphone. Bibilihan naman ni Lisa kung ano yung gusto. Pero hindi naman kay Bonjing mapupunta dun sa mag-asawa. Pagkatapos nilang pinakinabangan yung tao. Grabe, awang-awa ako kasi nadistino ako sa sa Central District Metro Manila, which is Quezon City po yun, mga kapatid. Yung Kalakhang Quezon City. Yun yung Central District ng Metro Manila. Kasama namin si sa district, Lisa, si Lisa Felipe. Mabait yun. mabait talaga yon. Actually, yung mga kasamang manggagawa nga, pati si Brad Dennis, Kasipagan. Pagka walang pera si Brad Dennis Kasipagan, umihingi ng doon, ng pera kay Lisa Felipe. Meron lang akong babasahing comment. Sabi ni Johan Wayne, kay Engineer Jerry Carroro pa ba nakapangalan yung mansyon sa La Vista? Wala na akong idea kung kay Engineer Carroro pa nakapangalan. Basta, ang alam ko, before and after the death of Soriano, kinukulit ni Beth Rason, si Daniel Rason na anak, sabi niya ganyan. Lagi kong naririnig yun. Anak, yung binibilin ko sa'yo, asikasuhin mo yon. Baka bukas makalawa ang kinin ni Jerry Carroro, yung bahay sa La Vista. Nag-worry ka mo kayo ng aking. Yun nga ka mong pinabili ng mansion na yun, inaaw nyo din. Oo. Saan ba nila makukuha yung kahit habang buhay silang magtinda ng lumpia, Di ba sabi nga ni Ingkong, nagtitinda daw sila ng lumpia. Sabi ni year 2016 ka ba nagstay sa La Vista? Kung kailan, before ipanganak si Teban, nandun na kami nakatira sa La Vista. Anong year ba na panganak si Teban? Nag-aaral pa lang si Sid at saka si Yeye sa Ridley International School sa likod ng White Plains. Diyan sa may Pasig. Doon na kami. Tapos sa ordinaryong bawal kang pag-aralin sa ganito. Samantalang sila, puro sarap buhay. Nagchat-chat yung manager ko, ko lang muna. Mga kapatid, bye po muna mga kapatid. Nagchat-chat yung manager ko kanina pa. Sige po mga kapatid, may sasabihin ka ba, Mama Mary? Wala, sige, sa susunod na lang. Hasta la vista. Bye-bye po mga kapatid.